Yan po. Sa buhay din natin mga kaibigan, pag meron na po tayong Holy Spirit sa buhay natin, pinatawad tayo, tinanggap na natin si Jesus Christ, mampalataya tayo sa Kanya, and then the Holy Spirit is in us. Yung bang we are born again, no? Totoong na born again tayo, syempre the Holy Spirit is in us. Totoong nagsisisi, nilinis na po tayo ni Jesus Christ at nasa atin na po ang Holy Spirit. Ngayon, kung nasa atin na ang Holy Spirit, huwag natin itong, gaya ng sinabi dito, na huwag nating don't grieve the Spirit, no? Or don't quench the Holy Spirit. Don't quench the Spirit. And then finally, we must be completely committed to Him. Yan po yung patuloy na magniningas po. And then, siyempre po, isa po itong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Dahil nga maraming taong nagsasabi, hindi ako nakakaunawa ng salita na nasa Bible. Sino ang nagbibigay nito? Ang Spirit. Kaya patuloy natin itong paniningasin sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng Biblia para hindi po mag-stop, no? Yan po mga kaibigan ang sa nauunawaan ko po sa ngayon. Ang burning fire or pagniningas na apoy ay hindi dapat mamamatay. Yan po, amazing, di ba mga kaibigan? Noong unang panahon, ganito yung pagsabi ng Panginoon na kailangan ang apoy sa altar ay patuloy na nagniningas kasi wala pa sa kanila yung Holy Spirit. Wala pa. Yung turo dito at ngayon sa atin ay iba. Itong pagniningas na apoy ay the presence of God ay nandoon po sa toldang asambahan, no? Na kailangan yung altar, nandoon yung apoy na laging umaalab, nagniningas. Pero sa atin ngayon, hindi na po sa ganun. Sa buhay na po natin mismo, dapat lagi po siyang nagniningas. Kaya nga po masasabi ko na pag meron tayo nito, talagang makikita natin ang presensya ng Diyos. Malalaman natin kung paano niya tayo kinakausap. Magkakaroon tayo ng totoong relasyon bilang anak at ama, no? God the Father. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Bakit kailangan sa pamagitan ni Jesus Christ? The Holy Spirit. Dahil Jesus is died and risen, di ba? Yung na-risen, yung Espiritu na po yun. Yun po yung sa pagkakaunawa ko po. Kaya nga po, kailangan nating sumampalataya kay Jesus Christ. Di ba? Amazing, di ba mga kaibigan? Bakit kailangan natin pa ng Jesus Christ? Dahil po, kung atin talagang unawaing mabuti na namatay po siya at nabuhay, di ba? Yung nabuhay siya, in spirit na po yun. Ngayon, ang espiritu niya na po ang nag-work po sa atin. Dito sa mundong ito, sa atin, sa buhay natin, pag tinanggap na natin siya. Yun po yung mga kaibigan. Kaya nga, inanuhan tayo na pag hindi tayo sumampalataya sa Kanya, hindi tayo makakarating sa Ama. Di ba? I am the way, the truth, and the life. Kaya sa mensahe na ito mga kaibigan, kaya ibinahagi ko sa inyo itong tungkol po sa Spirit dahil kailangan natin malalaman sa buhay natin ngayon. Wala na po itong sinabi dito na or sa loob ng simbahan ay kailangan palaging magniningas yung apoy sa altar. Ngunit mga kaibigan, kung meron po kayong nakikita, punta po kayo sa mga malalaking simbahan ng Catholic Church. Meron po silang candle, long candle po yan, na sinabi, iwan ko lang kung pinapatay nila, kung wala nang nagsisimba, hindi ko na maalala, pero meron yan. Makikita natin na mahabang kandila po, na sinabi every year ay pinapalitan at yung candle na yan dahil mahaba, lagi po yung nagsisindi. Kaya observe nyo po at tingnan nyo po, meron po yan.
Hindi ko lang alam kung talagang hindi nila pinapatay hanggang itong sa tradisyon na ito kung sinusunod nila. Pero sa atin ngayon mga kaibigan, ang pagniningas na apoy ay mismong sa buhay natin, sa ating katawan, na ang nandito sa loob natin ay ang Holy Spirit ang nakatira at siya ay nagniningas. Nagniningas, kaya nga sinabi, be filled with the Holy Spirit. So if you are filled with the Holy Spirit, ang Spirit na yan ang magniningas. At yan po, sinabi na, huwag nating pagalitin at huwag tayong magsisinungaling, kasi pag magsinungaling tayo, ang nasa atin ay syempre hindi siya matutuwa. At kaya tayo magkakaroon ng guilty konsensya, no? At pag alam natin na mali, the Holy Spirit convicted na mali yung ginagawa, kaya nagkakaroon po tayo ng konsensya, agad nagi-guilty, no? Guilty is a sin. Nga pag nag-guilty ka, nagkasala ka talaga. Yun po yan mga kaibigan. Sa buhay natin ngayon, paniningasin natin ang Holy Spirit. At pag naniningas ang Holy Spirit sa atin, natutuwa po talaga tayo pag magbasa tayo ng Biblia, na lalo na kung naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Amazing. Masabi mo ikaw mismo na, bakit hindi ko naman to naunawaan noon, pero bakit ngayon parang naunawaan ko? Dahil ang nasa loob natin ay yun na ang Espiritu ng Diyos, no? Sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya amazing po ang istorya dito sa Bible mga kaibigan, sa totoo lang.